Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magsisimula na po tayo sa ating pananambahan. Atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa ating pagsamba sa Panginoon. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya't luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Tayo pong lahat. Ang lahat sa lupa ay ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalan pinupuri nila. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na aming magulang, salamat po muli sa inyong pag-iingat at pagsama sa amin sa buong isang linggong nagdaan. At ngayon naman po muli ay may pagkakataong kaming manalangin, umawit at makinig ng inyong banal na mensahe. Bagaman po kami magkakahiwa-hiwalay physically, ay patuloy niyo po kami nawang pagbuklurin sa oras na ito sa pamamagitan ng teknolohiya na inyo pong pagpapala sa amin na nagiging instrumento nyo upang magkaroon ng kaparaanan para kayo ay aming masamba ng sama-sama. Patuloy niyo po kaming samahan at gabayan sa oras na ito. Patuloy po naming madama ang kabanalan ng gawain ito. Purihin ka po sa umagang ito sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my
I want to see you. I want to see you. Oh yes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes. Lord, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are high and lifted up, and you're shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, and you're shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Ladies, sing, open the eyes of my heart. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Jesus, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oh, I want to see you. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel.
the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sabay-sabay po nating bigkasin ang UECC Vision. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sanglilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. Tayo po ay magkaroon ng sandaling pananalangin at pangungumpisan.
Ganito po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Tapat ang Diyos na nangako sa atin sa mga talatang ito. Kaya't kung tayo man ay nakakaranas ng pagkakasala, namamayani sa atin ang ating kahinaan at limitasyon, tapat pa rin ang ating Diyos na siyang tumawag sa atin para maging Kanya. Kung kaya't sa tuwing mararanasan natin ang ating mga pagkakasala, ay palaging bukas ang pintuan patungo sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus upang bigyan tayo ng bagong buhay at patawarin sa ating mga pagkakasala. Ang sino man sa atin sa oras na ito na buong pusong lumapit at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at humingi ng tawad, ay makakaasang makatatanggap ng kapatawarang nagmumula sa Kanya. Tanggapin ninyong lahat kung gayon ang Kanyang kapatawaran, mamuhay kayo sa bagong buhay na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating mga balita at malasakit, Sunday worship service po. Ito po'y ginaganap na alas 8 ng umaga, tuwing linggo, through Facebook Live. Prayer meeting din po. Facebook Live din po ito tuwing Miyerkules sa oras ng 5:30 p.m. Ang Dawn Watch Prayer naman po, ito po ay araw-araw at sa oras po ng alas 4 ng madaling araw. At meron na rin po tayong Family Bible Study. Ito po ay ginaganap ng 5:30 p.m. din po tuwing Friday naman sa pamumuna po ni Pastor Ren. Para naman po sa magdiriwang ng kaarawan at magdiriwang ng anibersaryo ng kasal, sa April 26 po, si John Aliligay. April 28, si John Alisa Longabella at Maxine Hernan. Sa April 29 po, si Ate Mimi Buan at si John Friedel Matreo. At sa anibersaryo naman po ng kasal, si Joseph and Maribel Pascua sa April 26 po. At sa April 29 naman po ay si Randel and Cristina Del Hierro. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pananalangin. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa niloob mo po na aming pagsamba sa umaga pong ito. Batid namin ang iyong pagkilos sa amin, O Diyos. Batid namin ang iyong patuloy na ginagawa sa aming buhay, maging sa buong daigdig. Kaya naman sa oras kung ito patuloy naming iniyuyuko ang aming mga ulo upang magpakumbaba, upang magpasakop at sumuko sa iyo, O Diyos, sa oras na ito at dumulog sa pamamagitan po ng pananalangin. Patuloy po naming itinataas sa inyo, O Diyos, ang kasalukuyang pandemic crisis na meron po kami. Patuloy kang kumilos, O Diyos, sa sangkatauhan, sa buong daigdig, lalong-lalo na po sa mga taong infected ng COVID-19, na patuloy nawa silang makatagpo ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Hipuin mo po, dakilang Diyos, ang kanilang lupang katawan upang palakasin ito at palakasin ang kanilang resistensya ng sa ganon, O Diyos, malabanan ng kanilang katawan ang virus na ito. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa patuloy na pag-asang ipinapakita mo sa amin sa gitna ng krisis na ito. Patuloy din po namin idinadalangin sa inyo, O Diyos, na tumaas pa ang rate ng ang recovery rate, O Diyos. Nang sa gayon ay patuloy na makita namin ang pagbabago ng sitwasyon na meron po kami. Huwag mong pahintulutang madagdagan pa ang rate ng mga nai-infect, O Diyos, lalo't higit ang rate ng kamatayan. Muli mong ipakita sa amin, O Diyos, ang kapangyarihan ng buhay
na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Kaakibat po ng aming dalangin pong ito, O Diyos, hindi lamang nawa kagalingan ng pisikal na katawan ang maranasan ng sangkatauhan sa oras na ito. Dakilang Diyos, pagalingin mo rin po ang malalalim na sugat at sakit ng buong sangkatauhan sa oras na ito. Ang hindi pagpapatawad, ang patuloy na pagrerebelde sa iyo, ang patuloy naming paglayo sa iyo, O Diyos, ang patuloy naming paghahanap at pagsamba sa ibang Diyos. Itong mga bagay na ito, O Diyos, na siyang sumisira sa daigdig at maging sa buong sangkatauhan, pagalingin mo rin po kami mula sa mga karamdaman pong ito, upang pagkatapos ng krisis na mayroon kami, makatagpo kami ng bagong buhay sa iyo. Makatagpo kami ng bagong lipunan, bagong pamayanan, binagong relasyon ng mga bansa, binagong relasyon sa loob ng mga tahanan, binagong relasyon, O Diyos, sa loob ng iyong iglesia, upang hindi bumalik sa normal ang lahat. Sa halip, O Diyos, magkaroon kami ng bagong buhay, isang buhay na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng buhay na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kung gayon ang pandaigdigang pamahalaan. Patatagin mo po ang bawat gobyerno ng bawat bansa, O Diyos, na nakikipaglaban sa sakit na ito. Bigyan mo po ang pandaigdigan naming mga pinuno, ang bawat presidente ng bawat bansa, ang bawat pinuno, O Diyos, ng bawat bansa ay bigyan mo ng karunungan, lalo't higit ang aming presidente, O Diyos, upang sa kanyang mga gagawing pagdidesisyon, ito'y maging ayon, O Diyos, sa inyo pong kalooban. Ito'y sumang-ayon sa katarungan, sumang-ayon, O Diyos, sa kapakanan ng buong mamamayan upang maingatan ang buhay ng bawat Pilipino, O Diyos. Bigyan mo rin po ng kalakasan ang amin pong mga lingkod bayan, ang mga empleyado ng gobyerno, ang mga namumuno, O Diyos, sa gobyerno mula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang sangay ng aming pamahalaan, kalakasan ng lupang katawan, kalakasan, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay upang patuloy silang makapaglingkod sa kanyang bayan, sa kanilang bayan, O Diyos. At ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas ay patuloy na makatanggap, O Diyos, ng benepisyo na nagmumula sa aming pong gobyerno. Tanggalin mo po, dakilang Diyos, ang anumang elemento ng korupsyon sa amin pong gobyerno. Huwag nawang mamayani ang pagiging gahaman ng puso ng tao. Sa halip, O Diyos, ang mamayani ay ang mapagmalasakit na puso, pusong handang magsakripisyo, pusong handang magbigay ng sarili at ang anumang resources na meron kami upang tugunan ang nakikita naming pangangailangan ng aming pong kapwa. Nang sa gayon, O Diyos, ang lahat ng mga relief goods, maging ang mga ayudang manggagaling sa gobyerno, ay buong-buong matanggap ng mga mamamayan, O Diyos. Lalo't higit ang mga nawalan ng trabaho at ang mga lubos na nangangailangan sa mga oras pong ito. Patuloy mong punuan ang pangangailangan ng mga tao, O Diyos, lalo't higit ng iyong mga anak sa oras pong ito. Buksan mong patuloy sa amin ang durungawan ng inyong langit. Ihulog mo sa amin ang iyong masaganang pagpapala at dumaloy ito hindi lamang sa pisikal naming aspeto, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay, O Diyos. At gawin mo kami bilang iglesia mo na daluyan din ng pagpapala sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kapatid sa iglesia, sa pamayanan kung saan kami kabilang, O Diyos, upang makita nila ang buhay ng isang tao, O Diyos, na nakapailalim sa iyo. At maging halimbawa kami ng buhay ng pananampalataya, buhay ng pag-asa, buhay ng pagmamalasakit at paglilingkod, O Diyos, sa gitna ng krisis na meron po kami sa oras pong ito. Espesyal naming itinataas sa iyo, dakilang Diyos, ang aming mga kapatid na patuloy pa rin may mga karamdaman na iniinda.
Patuloy mong hipuin sila at patuloy, O Diyos, na padaluin ng kagalingan sa kanilang buhay ang amin pong Tatay Efren, ang pagpapagaling ng amin pong Ate Marieta, O Diyos. At sino pa man sa mga mahal namin sa buhay ang maaring may karamdaman sa oras pong ito, padaluin mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Idinadalangin din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at ganoon din ang kanila pong anniversary. Kayo po ang patuloy na magpala rin sa kanilang mga buhay, O Diyos. Pagkalooban mo sila ng masaganang buhay, ng maayos na relasyon sa kanilang mga tahanan, ng kalakasan, O Diyos, ng lupang katawan, katatagan ng pananampalataya, upang narito man kami sa ganitong sitwasyon, O Diyos, maranasan pa rin nilang pagdiriwang ng buhay sapagkat kasakasama kanila at ng kanila pong buong pamilya. Ingatan mo kami kung gayon, O Diyos, at patuloy na patatagin ang aming relasyon pa sa isa't isa bilang iglesia. Mas tumatag ang aming fellowship, mas tumatag ang aming pananampalataya, mas tumatag at lumalim ang aming relasyon sa iyo, upang patuloy kaming makalakad, O Diyos, sa iyo pong kalooban. Patuloy mong pagpalain ang aming mga gawain, ang aming pong lingguhang pananalangin, ang aming lingguhang pagsamba, ang amin pong family Bible study. Gamitin mo, dakilang Diyos, ang mga gawain pong ito upang patuloy na patatagin ang bawat pamilya sa kanilang pananampalataya. Nang sa gayon, O Diyos, sa gitna ng krisis pong ito, magawa pa rin namin humakbang sa iyong kalooban. At pagkatapos ng krisis na ito, O Diyos, mga bagong nilalang muli kami na handang humarap sa panibagong buhay ng paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa natatanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa Mateo, Kabanatang 28, talatang 8 hanggang 15. Mateo, Kabanatang 28, talatang 8 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa inyo." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinapamalita sa mga Hudyo. Tayo po'y saglit na manalangin. Sa aming pagbubulay-bulay, O Diyos, sa iyong mga salita, ilagay mo po sa aming puso ang kapakumbabaan, nang sa gayon sa kapakumbabaan, maunawaan namin ang iyong mensahe. Bigyan mo rin kami, O Diyos, ng karunungan upang sa pagkakaunawa ng aming kaisipan,
matutunan namin mamuhay sa iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang napakapamilyar na gawain ng ating Panginoong Jesus sa pagmiministeryo ay ang pagpapagaling niya ng mga bulag upang sila'y muling makakita. Minsan sa isang pagkakataon ng siya at ang kanyang mga alagad ay naglalakad, nakakita sila ng isang bulag. Tinanong ng mga alagad ang ating Panginoong Jesus, sabi nila, Panginoon, sino po bang nagkasala? Yung magulang po ba ng bulag na ito o ang bulag mismo ito? Pero sumagot po ang Panginoong Jesus, wala sa kanilang nagkasala, ni ang magulang o ang bulag na ito ay hindi nagkasala. Ngunit nangyari ito upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, nais ko pong pagbulayan natin ang tungkol sa kabulagang espiritual. Ang kwentong ating binasa ay isang napakagandang kwentong nagpapahayag sa atin hindi ng kabulagang pisikal, kundi ng kabulagang espiritual. Ngunit bago po ako magpatuloy, mga kapatid, nais ko po munang basahin natin o kaya balikan natin ng kaunti, tingnan natin ng kaunti ang isinulat ni Mateo sa kabanatang 13 ng aklat ni Mateo. Sa mga talatang 13 hanggang 15. Sa bahagi ito ng banal na kasulatan, sinabi ng ating Panginoon kung bakit siya nagsasalita sa pamamagitan ng parabola o ng mga talinhaga. Sabi niya, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakauunawa man. Sa kanya din idinagdag ang sinabi ng propetang Isaias na nagsasabi ng ganito, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Para bang sinasabi ng banal na kasulatan na isinara ng Diyos ang kanilang mga mata at ang kanilang mga pandinig. Ngunit ang pangungusap na ito, mga kapatid, maunawaan natin na isang sinasabing poetic speech ng Bible. Nang ibig sabihin, hinayaan na sila ng Diyos na magumon sa gayong buhay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Inuulit ko, it is a poetic speech na ang ibig talagang sabihin, pinabayaan na sila ng Diyos na sila'y magumon sa gayong uri ng buhay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ang totoo, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan upang makapamili ng kung ano ang mabuti at masama. Maliwanag na sinasabi ng Diyos na si Yahweh ang ganito, saksi ko ang langit at ang lupa, ngayoy inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Yan po ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Yun po ang ipinakikita sa atin ng banal na kasulatan. Sa ngayon po sa umagang ito ay nais kong pag-usapan natin yung ilang dahilan, at least 2 dahilan ng kabulagang espiritual. Una, ayon sa ating binasa, isa sa mga dahilan ng kabulagan ay ang kamangmangan. Ang kamangmangan ang isa sa pinakamatinding dahilan ng kabulagang espiritual. At pwede natin marahil na sabihin, ito ay isa sa pinakamapanganib na kabulagang espiritual. Kung hindi natin bubuksan ang ating mga kaisipan upang matutunan ang katotohanan, hindi na natin kailanman mauunawaan ang isang bagay, lalo na sa kasalukuyang galaw ng ating lipunan. Hindi tayo pwedeng mabuhay lamang sa haka-haka. Kaya, yung kamangmangan, mga kapatid, na sinasabi, ay nakakatakot. Siguro hindi lamang, mga kapatid, sa espiritualidad ng tao, kundi maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakakatakot ang taong lumalakad sa kamangmangan.
Sa ating panahon ngayon, kung nais natin maunawaan ang isang bagay, kailangan nating magbasa, hindi lamang basta magbasa, kundi kailangan nating mag-aral at magkaroon ng mapagtimbang na pakikinig. Pakikinig na marunong magtanto. Kailangan natin magkaroon ng sinasabing teachable mind, teachable heart, sapagkat kung hindi, mababansot tayo at magiging irrelevant tayo sa ating kapaligiran, sa lipunang ating ginagalawan. Kung ganun nga mga kapatid sa ating pisikal na buhay, ay kailangan nating mag-aral. Higit na dapat nating maunawaan ang ating espiritualidad upang hindi tayo maging mangmang. Makikita natin na ang mga bantay sa libingan, mga kapatid, ay mga sundalong nakakita mismo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngunit dahil sa malaking halagang ibinayad sa kanila, pinili nila ang kasinungalingan. Bakit sila dumating sa puntong yon, mga kapatid? Sino po ba yung mga sundalo doon sa libingan? Sila yung mga sundalo ng Roma. Wala silang alam kung ano ang pananampalataya ng mga Hudyo. Hindi nila alam yung halaga ng mga hula, ng mga propeta, hindi nila alam ang mga kasulatan, kung kaya kahit nasa harapan nila yung katotohanan, hindi nila alam kung ano ang halaga ng katotohanan na nakikita nila. Kaya mas pinili nila yung kasinungalingan dahil sa ito ang pupuno ng pagnanasa ng kanilang laman, ng kanilang pisikal na pangangailangan. Ikalawa mga kapatid, wala naman sa kanilang halaga ang pinagtatalunan noon na kung mabuhay man ang ating Panginoong Hesus o hindi, wala sa kanila yon. Sapagkat hindi naman tinuturing nila ang kanilang mga sarili na kabilang doon. Ang mahalaga sa kanila, nagbabantay lang sila. See? Kumbaga, detached sila doon mga kapatid sa mga pinag-uusapan. Isang uri yon ng kamangmangang espiritual. Yun mo po mga kapatid. Sa ating buhay, maaaring naririnig natin o nakakarinig na tayo ng mga salita ng Diyos. Maaaring ipinanganak ang iba sa atin ng mga magulang ay sinasabing mga mananampalataya. O maaari din naman kayang ang ilan sa atin ay sumasama sa mga ministeryo o mga gawain ng iglesia. Mga kapatid, maaaring pagkakataon natin ito na mabuksan tayo sa pananampalataya. Ngunit ang totoo mga kapatid, ang lahat na ito ay maaaring instrumento lamang upang tayo ay mamulat. Ngunit hindi ito garantiya na tayo ay mulat nga. Liban sa mabuksan ang ating puso at angkinin ng ating buhay ang salita ng Diyos, hindi natin mauunawaan ang mga espiritual na bagay. Hindi natin pahahalagahan ang mga espiritual na katotohanan. Mangyayari lang talaga mga kapatid, magiging tayo ang simpleng relihiyosong tao. Liban na ating aralin ang mga tinuturo sa atin upang may pamuhay ang mga ito, kailanman hindi natin matututunan ang espiritualidad ng ating sinasabing pananampalataya. Kaya hindi tayo mga kapatid magtataka. Nagsasabi tayo minsan, dati masipag yan pero wala na. Maybe they just become religious. Maybe they have been emotionally touched, but not spiritually conscious. Maging sa ating buhay, mga kapatid, alam nyo, malalaman natin kung tayo ay totoo o nananatiling mangmang sa spiritual na aspeto ng buhay. Makikita natin ito sa kung ano ang ating prioridad sa buhay. Hindi na natin kailangan hintayin na may magsabi sa atin, oy mangmang ka pa kapatid sa pananampalataya. No. We can assess ourselves.
Ano ang prioridad natin sa ating buhay? Maaari din na makita natin ito sa kung paano tayo ay lumalago o nananatiling bulag sa pamamagitan ng ating pamumuhay at kapahayagan ng buhay. Makikita natin ito sa pamamagitan ng mga bagay na isinasaalang-alang natin sa buhay. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Yung ating mga gusto o ikinukonsidera ng ating mga puso ang damdamin ng ating Panginoon? Maraming tao na alam na nila ang tama. Alam na nila ang kalooban ng Diyos. Ngunit mas sinusunod nila ang mali dahil yon ang kanilang gusto. Yon ang kanilang gusto. Yon ang pupuno ng kanilang makamundong mga kahilingan o kagustuhan. Ito yung larawan ng sundalo, mga kapatid na Romano. Kaya sila bulag. Mga kapatid, anong sinasabi sa atin sa unang puntos na ito? Let us grab the opportunity every time na nakakakita tayo ng pagkakataon na tayo ay matuto. Let us grab the opportunity of learning. Matuto tayo, mga kapatid, na i-digest ang mga salita ng Diyos lagi sa ating buhay. Do not be contented na nakikinig ka lang. Kundi, mga kapatid, kainin natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, mamulat tayo sa katotohanan. Mamulat tayo sa kung anong pagkilos ng Diyos. Magi tayong kabahagi sa ng mga taong mula sa espiritualidad. Ang ikalawang bagay, mga kapatid, na dahilan ng kabulagang espiritual ay yung meron ang isang tao ng sinasabing unrepentant heart. Unrepentant heart. Mga kapatid, ito yung pinaka-nakakatakot na uri ng pamumuhay ng isang tao. Yung alam mo na kung ano yung tama, kung ano ang dapat mong gawin, nakikita mo na yung katarungan na dapat mo sanang tindigan, ngunit ang pinili pa rin natin yung mali dahil lamang ito ang magbibigay sa atin ng satisfaction. O maaari din naman na ito yung makapreserba ng ating sinasabing dignidad. Yung sinasabi nating reputasyon sa kapaligiran. So we prefer to choose yung mga mali. Mas ginugusto natin, mga kapatid, yung mga bagay na yun dahil doon tayo na itatago. Yung ganun uri ng pag-uugali ay makikita natin sa buhay ng mga namumuno doon sa templo. Yung mga Sanhedrin na pinuntahan ng mga sundalo. Mas pinili nilang tabunan ang ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Makapanatili lamang sila sa buhay na kanilang tinatamasa. Ang nakakatakot, mga kapatid, sa ganitong buhay, sapagkat nakakahatak ito ng maraming tao sa kapahamakan. Ito yung ipinakita, mga kapatid, doon. Nahatak nila yung mga bantay na Romano. Nakakalungkot. Makikita natin na sa kabila ng tahasang katotohanan na ibinalita sa kanila, ni hindi nadama sa kanila, mga kapatid, yung sinasabing remorse, yung takot, para magsisi sa kasalanan ng kanilang ginawa. Alam niyo, mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na nalalagay din tayo sa ganoong sitwasyon. Na namimili tayo kung tayo ba ay magbabago o mananatili sa ating ginagawang kasalanan dahil masarap gawin yun. Alam niyo, mga kapatid, sa kabila ng may pagpipilian, naalala ko, may mga taong ang sinisisi ang Diyos. Lalo na yung mga nag-iisip tungkol doon sa sinasabing predestined life. Ito yung agony, mga kapatid, ng
extreme Calvinism. No? Alam niya na yung tama dahil ipinakikita ng Diyos sa kanya yung tama, pero pipiliin niya yung mali dahil kapag nagawa niya yon, sasabihin niya, kasalanan ng Diyos, ito pinagawa sa akin ng Diyos. Kapatid, kung totoong gustong ipagawa sa atin ng Diyos ang kasamaan, hindi na sa atin ipakikita kailanman ng Diyos kung ano ang tama. Pero the fact na pinakikita niya sa atin ang tama at yung mali, ibig sabihin, binibigyan niya sa tayo ng option, pagkakataon na mas piliin natin kung ano yung tama. Kaya huwag natin isisi sa Diyos kung tayo ay gumagawa ng kasalanan. Siguro ito rin yung kasalanan ng extreme Calvinism, ng doktrina niyo. Na kapag sila'y mangangalunya, kapag sila'y papatay, kapag sila'y mag-aalimura ng kapwa, ay pinagawa yun sa akin ng Diyos. Mga kapatid, kung ganito ang kaisipan natin, pagsisihan natin yan. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay gumawa ng kasamaan. And that is the reason why He is telling us the truth. Kung bakit ipinakikita niya sa atin ang tama. Mga kapatid, nakakatakot na yung tayo nang pumili ng ating mga kasamaang ginagawa, sasabihin natin na yun ang pinagawa sa atin ng Diyos. Why? To justify the evil that we are doing. Yun lang ang isang rason noon. Ipinakita po sa atin mga kapatid, sa kwentong ito, na kapag hindi tayo marunong tumanggap ng ating mga pagkakamali, darating ang panahon na ito na ang lubusang bubulag sa atin upang tuluyang hindi na natin makita ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. O kaya naman, na kahit alam na natin ang dapat sana nating gagawin, ngunit mas pinipili pa rin natin yung mali dahil ito ang nakakapagpasaya sa atin, nakakapagbigay ng satisfaction sa ating mga damdamin. Darating ang panahon na wala na sa ating makakasaway. At iisipin natin na ang mga bagay na ipinagkakamali natin ay rasyonable nang gawin natin. At ang nakakalungkot, napakaraming nagsasabing Kristiyano ang gumagawa nito. Mga umaangking Kristiyano pero hindi willing na magbago. Bakit? Sanay na sila na gawin kung ano ang mali. At kapag sinaway mo sila, kapatid, ikaw ang kakagatin nila. Nawa, hindi yan mangyari sa hanay natin bilang mga mananampalataya, bilang magkakapatid sa Panginoon. Makita nawa sa atin ng Diyos lagi yung sinasabing repentant heart, mapagsising diwa. Ang ikatlong bagay, mga kapatid, ay yung kaluwalhatiang espiritual naman. Kamulatang espiritual. Na nangyayari ito sa totoong pusong naghahanap ng kalooban ng Diyos. Inilarawan ito, mga kapatid, ay doon sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang napakagandang tingnan natin, manotice natin, mga babae ang unang mga alagad na nakakita sa ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin, mga kapatid, ang naging kapahayagan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Kung tutusin ay nakakahiya yung kanilang naging pag-uugali sa una. Dahil hindi nila pinaniwalaan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga sa ating mga kapatid, parang wala na tayong mukhang pwedeng iharap sa Panginoong Hesus. Hindi po ba? Dahil sa kabila ng kanyang mga pangangaral, ay hindi sila naniwala hanggang siya mamuhay na muli. Ngunit ang isang magandang naging kapahayagan nila, nang mabalitaan nilang nabuhay ang ating Panginoong Hesus, hindi sila nagtangkang depensahan kung ano yung kanilang pagkakamali.
Tinanggap nila na sila'y nagkamali. At yun mga kapatid, ang ebidensya noon, yung nagigisilang silensyo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa account, sa mga kwento ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, naroon na sila'y pagalitan, pagsabihan ng ating Panginoong Hesus, pero tinanggap nila. Hindi sila umimik. At binuksan nila ang kanilang puso upang turuan sila. Hindi sa atin kailangan mga kapatid, kung ilang beses nangyari yung mga bagay na yun. Alam nyo, ang kamulatang espiritual ay nangyayari kung handa tayong isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Anong ibig kong sabihin dyan? Paulit-ulit natin naririnig na isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin natin yan, hindi yung nagsasalita ta, isinusuko ang ating buhay. No? Ang ibig sabihin dyan mga kapatid, binubuksan natin yung ating sarili. Ibinibilag natin sa Kanya yung ating naging kasalanan. Panginoon, ito yung mga kasalanan ko. Binibitawan ko na ito. Ito yung mga kasamaan ko. Ito yung mga pagdududa ko sa iyo. Ito yung aking pagiging makasarili. Inilalaga ko ito sa paanan ng iyong krus. Yan ang pagsuko ng buhay. Hindi ang pagsuko ng buhay ay isang seremonya. Ganon ang napakagandang bagay sa naging kapahayagan din naman ng buhay ng mga disipulo, lalo na ng mga unang nakakita sa ating Panginoong Hesus. Bagamat sila ay nagkasala, meron sila mga kapatid na pusong mapagsisi. Ang katotohanan mga kapatid, ang naglagay sa kanila ng kagalakan o sa kagalakan, no? Ay yung pagkakatanggap nila ng assurance ng Panginoon. Bakit? Dahil sila ay yumukod sa harapan ng ating Diyos. See? Ano yung pagyukod? Tanda ito mga kapatid ng pagsuko ng sarili. Ano yung assurance doon? Huwag kayong matakot. Kumbaga ngayon sa lingwahe natin, huwag na kayong matatakot. Oo mga kapatid, meron pa rin naman silang takot. Siguro, yung takot dahil hindi nila inaasahan na mabubuhay muli ang Panginoong Hesus. Pero nandoon na mga kapatid yung kagalakan at yung kagalakang ito ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, ng tapang, lalo na doon sa mga kababaihan, mananampalataya. Gusto kong makita natin ang napakahalagang pangyayari niyon doon sa oras na yun. Mapupunan natin na hindi nag-iba yung sitwasyon. Di po ba? Naroon pa rin ang kanilang mga kinatatakutan ng mga taong maaaring umakusa at magpapatay sa kanila. Gaya ng ginawa sa ating Panginoong Hesus. Nasa komunidad yung mga taong maaaring gumawa sa kanila ng karahasan. Yung mga taong kumbaga sa panahong yon ay high pa sa kanilang ginawa. Pinag-uusapan pa ang ating Panginoong Hesus. Masigasig pa rin mga kapatid yung mga nasa kamakapangyarihan doon sa templo. Na kung saan naging kasabwat pa nga ng mga sundalo. No? O nakipagsabwatan sa mga sundalo. Aktibo yung mga nasa templo. May sapat na rason upang sila'y tumigil. Ano pa yung mga nandoon mga kapatid? No? Iniisip nila kung bakit binayaran ng mga nasa templo yung mga sundalo na hindi na mag-ingay dahil ang iniisip nila mapuksa yung samahan na binuo ng ating Panginoong Hesus. Di ba sapat na nakakatakot yun? At ang isa pang bagay mga kapatid na nakakapanlumo sa panahon ng kultura noon, na kapag babae ikaw na magbabalita, hindi ka nila pakikinggan dahil babae ka. Kailangan maghanap ka ng isang lalaki na maaari na tumulong sa iyong magpatotoo na totoo yung nakita mo o yung nasaksihan mo. Yun mga kapatid ang kultura noon. Pero alam nyo, hindi nila inalintana kung sila man ay paniniwalaan o hindi.
nandoon sa kanila yung bagong buhay. May narinig po ako mga kapatid na kasabihan na ganito, hindi ang sitwasyon ang kailangan baguhin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, kundi may mga pagkakataon na dapat tayo ang nababago. Napakaganda po. Hindi yung sitwasyon ang kailangan baguhin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, kundi tayong mga tao na mabago. Dahil kapag tayo ang nabago, kahit nariyan pa rin yung sitwasyon, magbabago ang ating mga kapahayagan ng buhay. Magbabago ang ating pananaw. Magbabago ang lahat. Ito yung nangyari sa mga disipulo noon. Mga kapatid, tingnan natin, kahit sa ngayong sitwasyon, hindi nagbabago mga kapatid ang mga banta ng COVID-19, di po ba? Maraming tao ang takot ngayon. Maraming tao ngayon ang nawawalan na ng pag-asa. Nag-iisip kailan ito matatapos. Siguro hindi lamang yung mga taong yun, kundi tayo man, iniisip natin yan. Paano na magiging kabuhayan natin pag wala na ang COVID? Paano na ang sitwasyon natin? Paano na ang community natin? Paano na tayo? Kapatid, tigilan natin yung pagtatanong katulad ng pagtatanong ng mundo. Siguro ang kailangan nating ipanalangin, mabago yung puso natin, yung pananaw natin. At mangyayari lang ito na yung pananaw, kung ang pananaw ng pag-asang ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus, ang siya rin ang maging pananaw natin. At paano mangyayari yan? Tingnan natin uli ng konti yung mga disipulo. Nagduda sila sa Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, ano ang unti-unting nakagamot sa kanila upang mawala yung takot, upang lubusan silang manampalataya at mabagong sitwasyon o ang pananaw nila sa sitwasyon? Binabalik at binabalik sila ng Panginoong Hesus sa mga salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga salmo. Ganyan din sa atin. Kapatid, maaring naniniwala ako na walang makakagamot ng ating mga worries, ng ating mga takot. Naniniwala ako. Liban sa salita ng Diyos, sapagkat tapat ang salita ng Diyos. Kung tayo ngayon ay natatakot, nagugulumihanan, balikan natin ang mga salita ng Diyos. Pananariwain tayo nito mga kapatid sa katotohanan at itong magbibigay sa atin ng pag-asa at excitement sa ating buhay. Mga kapatid, ito rin yung rason kung bakit naisip namin ni Pastor Ren na habang tayo ngayon ay nasa mga bahay natin, punuin natin ang buong isang linggo lagi ng mga salita ng Diyos. Minsan siguro nagnanawa na tayo sa kababasan ng devotion. No, kapatid, labanan natin yung salitang pananawa sa mga salita ng Diyos. Let us keep on reading. Let us keep on meditating on the Word of God. And we will see, you will see, eventually, this will change us. Dahil yun ang katotohanan. Nananampalataya ako na ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. At ito ang makapagbabago sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang mga salita ko ay espiritu at naroon ang buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo inyong sarili
bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Masaya po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Hey, hey, hey. Ooh. Hey, 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 hey. No eyes seen, no ear has heard what God
Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa inyong kabutihan sapagkat kami hindi niyo pinagkukulang. Patuloy mong tinutugunan ang aming mga pangangailangan. Salamat sapagkat patuloy ninyong tinutupad ang inyong mga pangako sa aming mga buhay. Aming Diyos, narito po ang aming mga handog. Kagalakan po namin na ito'y ibigay sa inyo. Gamitin ninyo ito upang patuloy na palawakin ang inyong kaharian dito sa lupa. Sa inyo po ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury or pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, and to love as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Make me a channel of your peace. Tayo po ay magwakas sa pananalangin. Minsan pa, O Diyos, nagagalak ang aming mga puso sapagkat patuloy mo kaming pinagiging dapat sa pagsamba sa iyo, kagaya ng iyong biyaya sa amin sa umaga pong ito.
Salamat o Diyos sa bukas na pakikipagrelasyon mo sa amin. Malaya kaming nakakaawit, malaya kaming nakakapanalangin, malaya kami o Diyos na makinig ng iyong mga mensahe. Kaya naman ipinagpapasalamat namin ang iyong salita na binigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod sa umaga pong ito. Salamat sa patuloy ng pagpapaalala sa amin o Diyos na dumarating sa aming mga buhay ang espiritual na kabulagan. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magkaroon kami ng bukas na mata, bukas na pangunawa, pandinig, upang makita namin, marinig namin ang iyong mga ginagawa, ang iyong tinig o Diyos. Mabatid namin ang iyong presensya sa aming paligid. Nang sa gayon o Diyos, huwag kaming mabulag ng kahit anumang kadiliman o ng mga pagsubok, mga hamon ng buhay, lalo't higit ang krisis na mayroon po kami sa oras pong ito. Hayaan mo po ng iyong mga salitang ito ang siyang magpalakas sa amin sa buong isang linggo na muling haharapin namin o Diyos sa mga panahong itong walang katiyakan. Ang iyong mga salita o Diyos ang panghawakan namin sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng direksyon, ng liwanag at ng tamang landas kung saan kami nararapat lumakad o Diyos. Kaya naman sa oras pong ito, Panginoon, ibigay mo po ang iyong banal na bendisyon sa amin na iyong mga anak. At paging dapatin mo po ako na yung abang lingkod na magbibigay nito sa iyo pong iglesia. At ngayon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapahamalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.